Si Wally ay binata nang mangyari ang kwento na ito. Kwento na hindi niya makalimutan sa tala ng buhay niya, kahit ito ay kasal na sa kasalukuyan. Ninais niyang ilahad ang kanyang istorya bilang maging basihan ng ating mga listeners, lalo na sa mga katulad niyang nalunod sa tinatawag na bawal. Nasa edad 27 si Wally noon. 5'6" ang taas. Moreno at batak ang physical appearance. Gawa na rin marahil sa klase ng trabaho niya. May itsura naman siya dahil hindi naman siya masasabing pangit. Matangos din kasi ang ilong at pangahan. Pero ang binata ay may itinatagong kalokohan sa kabila ng kabaitan at kasipagan sa trabaho. Isa si Wally sa mga gumagawa sa isang gusali na under renovation sa Makati. Gusali iyon ng isang multinational pharma company. May asawa na si Wally, si Melba. 42 years old na ito at may 3 na rin silang anak, 2 babae at 1 lalaki. Nakatapos naman ng high school si Wally. Ngunit hindi nakapag-aral sa kolehiyo dahil kailangan na niyang magtrabaho ng mga panahon na yun. Isa pa ay hindi siya kayang pag-aralin ng mga magulang niya sa kolehiyo dahil sa mababang klase rin ng pamumuhay nila. Kahit ganoon ay masasabing swerte pa rin si Wally sa ibang aspeto ng buhay. Ito ay kapag babae na ang pinag-uusapan. Taong 2009. Naging kapansin-pansin ang isang babae kay Wally. Itago na rin natin sa pangalang Mrs. Mendoza. Maganda sa edad na 38 si Mrs. Mendoza. May asawa na madalas na sumusundo sa kanya. May 2 anak na nag-aaral sa katabing pribadong eskwelahan. Si Mrs. Mendoza ay may mataas namang katungkulan sa kanilang kumpanya. Laging nakaabang si Wally at ang mga kasamahan nito sa magandang ginang tuwing sasakay ng elevator pababa upang kumain ng tanghalian kasama ang mga lunchmates niya. Hindi nila mapigilan ang maglokohan sa isa't isa sa tuwing mabubungaran nila ang pinapangarap na si Mrs. Mendoza. Ngunit sa kanilang mga sarili, alam naman nila na imposible namang patulan sila ng ginang. Dahil bukod sa ito'y maganda, makinis, mayaman, at kagalang-galang kong tingnan, siya rin ay meron ng asawa na magandang lalaki. 40 anyos ang mister nito at isa ring kagalang-galang. Mataas din ang katungkulan nito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Likas namang mabait si Mrs. Mendoza. Lagi siyang nakangiti kanino man. Sa kanyang mga kasamahan sa opisina, sa kanilang mga customers, at maging mga ordinaryong nagtitinda ng kung ano-ano. Maging sinawali nga at ang mga kasama nito ay mabuti rin ang pakikitungo ni Mrs. Mendoza. Isang araw, kailangan ni Mrs. Mendoza ng tulong mula sa mga gumagawa ng kanilang building dahil may gusto siyang ipakabit na larawan ng kanyang pamilya sa kanyang opisina. Dahil nga kailangan ng magbabarena, pinapunta si Wally ng kanyang boss sa opisina ni Mrs. Mendoza. Dala ang kanyang barena, pumunta si Wally sa opisina ni Mrs. Mendoza at tinanong ang kailangang gawin. Madali namang natapos ang binata at masayang nagpasalamat si Mrs. Mendoza sa kanya. Nagtangka pa nga ang ginang na mag-abot ng pera kay Wally bilang tip na rin na siya namang tinanggihan ng lalaki. Alam naman ng binata na wala siyang masyadong pera pero nagawa pa rin niyang tanggihan ng ginang. Hindi kasi siya sanay na tumatanggap ng anumang tip kahit noon pa. Kinabukasan, may dalang sandwich si Mrs. Mendoza para kay Wally at sa kanyang mga kasamahan bilang pasasalamat.
Tuwang-tuwa si Wally dahil sa kabaitan ng ginang. Nang araw ding yun, kailangan ni Mrs. Mendoza na mag-overtime. Nagsabi siya sa kanyang asawa na 9:00 na siya sunduin sa opisina. Uwian naman nila Wally ng 6:00. Bago siya umuwi, nakita niya pa ang ginang na nasa kanya pang opisina. Naglakas loob siyang puntahan to para magpasalamat. At dahil sa katahimikan, nagulat pa si Mrs. Mendoza nang magsalita si Wally mula sa kinatatayuan nito sa may pintuan ng opisina. Walang anuman yun. Pasalamat ko rin sa'yo yun sa pagtulong mo sa akin kahapon. Ang sabi ng ginang kay Wally. Salamat ulit, ma'am. Sagot naman ng binata. At doon nagsimula ang mas lumalas na batian ng dalawa. Hanggang dumating ulit ang araw. Nagagabihin ulit si Mrs. Mendoza sa opisina. Nag-isip ng idea si Wally upang siya man ay manatili sa building ng mas gabi kaysa sa ordinaryong uwi niya. Inantay niya ang magandang misis na pasakay ng elevator para kunwari ay magkakasabay sila pababa kahit ang patakaran ay hindi siya pwedeng gumamit ng elevator na para sa mga empleyado lamang. Nandito ka pa rin? Tanong sa kanya ng ginang. Ngunit imbes na sumagot, ay bigla na lang nagnakaw ng halik si Wally sa magandang misis na siyang kinabigla nito. Pero hindi inasahan ng binata ang naging tugon sa kanya ng babae. Sinampal o sampal ang iginanti ni Mrs. Mendoza sa kanya. Hindi ito natinag sa matipunong trabahador. Agad na tinanong niya kung bakit niya nagawa to. Nang akmang sasagot pa si Wally, siya namang bukas ng elevator at nagmadali nang umalis ang ginang. Andun na kasi sa lobby ang kanyang mister at naghihintay. Hindi naman nagsumbong si Mrs. Mendoza sa kanyang asawa o sa guard sa kapangahasan na ginawa ni Wally sa kanya. Hindi pumasok sa opisina si Mrs. Mendoza kinabukasan. Takot na takot si Wally sa kung ano man ang maaaring gawin ng ginang. Nang araw na yon, hindi mapakali ang trabahador. Nagsisisi to kung bakit niya yun ginawa. Nagsisisi to kung bakit nagpatalo siya bigla sa kanyang kahinaan. Oo, malakas ang tama niya sa ginang at talagang kursunada niya to. Pero sino ba naman siya para halikan niya ang babaeng alam niya namang may asawa na. Hanggang sa pumasok mulit si Mrs. Mendoza sa kanyang opisina. At dahil wala namang kung ano man ang nangyari, naging kampante na rin si Wally na hindi nagsumbong ang ginang kanino man sa kanilang opisina. Nakatsyempo isang araw si Wally upang humingi ng tawad sa magandang ginang. Binalaan naman siya nito na wag na ulit gagawin ang kanyang ginawa kung ayaw niyang managot. Mula noon, naging malamig na ang pakikitungo ni Miss Mendoza kay Wally at maging sa mga kasama nito. Si Emily naman ay isang clerk sa opisina nila Mrs. Mendoza. Dahil sa dalaga pa si Emily, siya ay laging kabiruan ng mga lalaki sa kanilang trabaho. Ligas din namang palabiro si Emily, kaya maging si Wally ay nakikibiro na rin paminsan-minsan dito. Isang araw, sabay na nag-overtime si Mrs. Mendoza at Emily. Kalahating oras pa bago sa takdang uwi ni Mrs. Mendoza ng araw na yun, nalaman niya na si Wally ay nandoon pa din. Naisip niya na baka may masama na naman tong intensyon, kaya iniligpit niya ang mga gamit niya at nagmamadaling umalis ng kanyang opisina, patungo sa elevator para bumaba na sa lobby at doon na lang mag-antay. Habang nag-aabang na bumukas ang elevator, naisip niya na baka sabayan siya ni Wally, kaya naman naisip niya na bumaba sa hagdan ng isang palapag. Pagkarating sa palapag ng gusali, may narinig siyang kaluskos galing sa opisina ni Mrs. Cruz. Inakala niya na andun pa ang kaibigan. Inisip niya munang dumaan para magpaalam sana. Maingat niyang binuksan ang pinto
at nagulat na lamang ang ginang sa kanyang nabungaran. Si Wally at Emily, magkayakap habang nakahiga sa may sofa. Isang nakaw na sandali ang kanyang nasaksihan. Halos himatayin ang kaopisina niya na nakalihis ang palda. Doon niya napansin ang tinatagong karunungan ng trabahador na kailan lang ay nagtangka sa kanya ng masama. Napatalikod na lamang si Mrs. Mendoza sa kanyang nasaksihan, ngunit hindi niya magawang maisara ang pinto dahil baka siya ay marinig. Aalis na sana siya, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na muling bumalik. At sa muli niyang paglingon sa may sofa, ay wala na siyang sinayang na sandali, kundi tunghayan ang lihim na tagpo ng dalawa. Tagpong naging mas maalab pa sa apoy. Ayaw mang aminin ng ginang, ay tila mas nakahihigit si Wally sa kanyang mister, malayong malayo. Ngayon ay hindi niya malaman ang mararamdaman, kung magagalit ba o mandidiri sa kanyang natuklasan. Ngunit hindi naman ito magawa na umalis. Maya-maya, biglang tumunog ang cellphone ni Mrs. Mendoza. Tawag iyon ng mister niya na nagtatanong kung nasaan na siya sapagkat nag-aantay na ito sa may lobby. Dahil sa nakalagay sa bag ang cellphone, hindi agad naihinto ng ginang ang pagtunog nito. Kaya naman nagmamadaling tumakbo siya palayo papunta sa may hagdan sapagkat alam niyang maririnig ang tunog ng kanyang cellphone. Ngunit huli na. Narinig na nila Emily at Wally ang cellphone. Nagmadaling dumungaw sa labas si Wally upang tingnan kung sino ang tao na yun. At naabutan niya ang ginang na patakbo palayo. Hindi malaman nila Wally at Emily ang gagawin ng mga oras na yun. Nagsinungaling naman si Wally kay Emily na wala naman siyang nakita sa labas ng opisina. Bagamat hindi naniniwala, wala nang nagawa si Emily para paaminin ang lalaki kung may nakita siyang tao. Kinabukasan, inakala ni Wally na katapusan na niya sa trabaho. Pero lumipas naman ang araw na yun, wala namang naging aberya. Baka lipas ang isang buwan, wala pa rin namang nangyari kay Wally o maging kay Emily. Hindi na rin nagtuloy pa ang pakikipag-ugnay ng binata kay Emily para na rin makaiwas sila sa mga chismis. Naging palaisipan kay Wally ang pananahimik ni Mrs. Mendoza. Hindi niya malaman kung dahil ba sa napakabait lang nitong tao, kaya hindi ito nagsusumbong. O baka naman, ayaw lang nitong magsalita dahil may ibang dahilan. Lumipas ang ilang buwan at malapit na ang Christmas party ng opisina nila Mrs. Mendoza. Malapit na ring matapos ang renovation, kaya unti-unti nang kumukonte ang mga construction worker na naka-assign sa gusali nila Mrs. Mendoza. Dahil marunong hanggang finishing si Wally, nanatili siya sa pagtatrabaho sa gusali. Sumapit ang Christmas party na ginanap mismo sa gusali na yun. Ginamit na rin ang okasyon upang pasinayaan ang roof deck ng gusali at mga parte na tapos na. Masaya ang lahat. Imbitado naman ang mga kontraktor ng renovation, pati na rin ang mga manggagawa. Ngunit ilan lamang sa mga manggagawa ang pumunta, sapagkat marami din sa kanila ang nahihiyang makisalamuha sa mga empleyado ng kumpanya. Lubang napakaganda ni Miss Mendoza ng gabing yun. Nakasuot siya ng black na gown na may katamtamang iksi lamang, ngunit mapapahanga ka pa rin. Bagamat hindi naman talaga backless, meron ding bahagi ng likuran nito ang nakalitaw. Natural, sleeveless ang gown ng ginang. Dahil malapit na rin lang na matapos ang trabaho ni Wally sa gusaling yun, naisip niya na muling subukan si Mrs. Mendoza. Matagal niyang pinag-isipan ang pagkakataong yun. Hindi kasi matahimik ang isip ng binata. May tanong pa rin sa kanyang isipan kung bakit sa lahat ng kalokohang nagawa niya ay hindi nagawang tanggalin siya sa trabaho.
Aabangan niya uli ang ginang na mapag-isa. Maaaring pumunta to sa CR o kung saan mang bahagi ng pagtitipo ni walang tao. Iniisip niyang muling halikan to at bahala na kung ano ang mangyari. Ngunit hindi naman makatsyempo si Wally kay Mrs. Mendoza. Napapansin niya ang ginang na paminsan-minsan ay nakatingin sa kanya, na agad namang babawiin ang tingin sa tuwing nakikita niya na nakatingin to sa kanya. Napansin din ni Wally na laging may kasama si Mrs. Mendoza ng gabing yun. Naisip niya tuloy na mukhang wala na talaga siyang pag-asa. Nang sumapit na ang 11:11 ng gabi, nakita ni Wally na naghahanda ng umuwi ang ginang. Natanaw niya na nagpaalam to sa kanyang mga kasamahan hanggang sa tumungo na si Miss Mendoza papuntang elevator. Naisip ng binata na umuwi na lang din. Kahit papaano, makakasabay niya si Mrs. Mendoza para makasama man lang ng malapitan. Nagmadali na rin siya para makasakay siya sa elevator kasama ni Mrs. Mendoza at mga kasamahan nito. "Oh, ito naman pala si Wally eh. Ay kasabay ka naman pala pababa," sabi ng mga kasama ng ginang sa kanya nang makita siya. Walang nagawa si Mrs. Mendoza kundi sumang-ayon at hinayaan na lang niya ang mga kasamahan na bumalik sa party. Tuwang-tuwa ang binata sa nangyari. Pinauna niya ang ginang at sumunod siya sa elevator. Pagkasara ng elevator, pumuesto sa bandang likod si Wally at akmangyaya po sa ginang. Ngunit biglang bumukas ang elevator sapagkat may mga sasakay pa. Medyo napuno ang elevator na siyang nagtula kay Mrs. Mendoza na mapaatras patungo kay Wally. Dahil sa mga nakakatuwang mga kwento at lakas ng tawanan ng mga sumakay, hindi napansin ng lahat ang mahina ngunit malambing na pagbigkas ng ginang sa pangalan ni Wally na pasimpleng humalik sa kanyang batok. Pagdating sa ground floor, napansin ni Wally na tumungo ang ginang sa CR sa baba. Sinundan niya to at nung nagsigurong walang makakapansin, ay nagtungo siya sa loob ng CR kung saan nandun si Mrs. Mendoza. Pagkabukas niya ng pinto, agad siyang hinila ng ginang at inilak ang pintuan. Isang masuyo at gigil na halik ang ginawad sa kanya ni Mrs. Mendoza. Labis man ang pagtataka ni Wally, ay wala na itong nagawa dahil sino ba naman siya para mag-inarte. Isang kagalang-galang at napakagandang babae ang nagtulak na sa kanya sa isang nakaw na sandali. Unti-unting naitulak ng binata ang ginang sa pader. At kasabay noon, itinaas nito ang malaporsilanan nitong binti. Ni walang isang kataga ang bumigkas sa kanilang mga labi, kundi makahulugang tinginan sa isa't isa lamang. Tila tinatansya nila ang kilos ng bawat isa na handang lusungin ang sinasabing bawal. Halos sa bunutan ng ginang ang binata nang tuluyang mapadpad sila sa isang nakaw na sandali. Hindi makapaniwala ang ginang na makakalimutan niya panandalian ang kanyang mister. Tama nga ang hinala niya. Iba si Wally dahil para itong halimaw ng mga sandaling yun na kayang pukawin ang kanyang katinoan. Simula nung hinalikan siya ng binata sa may elevator, ay hindi na niya ito makalimutan. Pinilit niyang umiwas, ngunit gabi-gabi siyang inuusig ng kanyang kaisipan. Hanggang sa magpang-abot nga sila sa elevator, at tuluyan na itong natalo ng kahinaan. Hanggang sa umabot pa nga sa puntong, magkasala siya ng tuluyan dahil sa karisma ng isang construction worker na halos ayaw siyang pakawalan ng mga sandaling yun. Dahil talaga namang sobrang kursunado siya nito. Lalo na nung masilayan niya ang imahe ng ginang na para lang sana sa kanyang asawa. Lumipas ang ilang sandali. Tuluyang napadpad ang dalawa sa kawalan at bumalik ng tuluyan sa katinuan. Habang nag-aayos ay nagsalita ang ginang. "Wally, sana walang makaalam nito ha. At sana wag mong isipin
napalabigay akong babae. Pumayag lang ako dahil medyo nakainom ako sa party kanina. Pagsisinungaling ng ginang na medyo mataray ang tono ng boses. Opo ma'am, makakaasa kayo. Sa atin lang to. Ayoko pong masira kayo sa mata ng ibang tao, lalo na sa asawa ninyo. Good, Wally. Anyway, nag-enjoy ako. Malambing na tono nito. Magkasunod silang umalis ng CR. Bago umalis, ay inabutan ni Miss Mendoza si Wally ng 1,000 na may kasamang matamis na halik bilang paalam. Hanggang ngayon, hindi pa rin nga binibili ni Wally ang perang mula kay Ma'am Mendoza dahil nagsisilbi itong alaala sa kanya na hindi niya kailanman malilimutan. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya.